Currently, pag nanonood ako ng anime and nagbabasa ako ng manga, around 30% lang yung naintindihan ko. Pero ito yung pinaka-reason kung bakit tinutuloy ko pa rin mag-aral ng Japanese. So, it's been around mga 10 years na since nung nag-start ako mag-aral ng Japanese. Nag-start ako mag-aral kasi may one time may gusto kong panoorin na anime pero for some reason wala siyang available na English subtitle. So, I thought that day kapag alam ko mag-Japanese, mapapanood ko siya kahit walang subtitle. So, doon ako nag-start mag-aral ng Japanese. Pero di ko siya in-expect dati na ganito pala kahirap mag-learn ng Japanese. So, on and off ako nag-aaral. May mga times na mag-aaral ako for a week, tuloy-tuloy, then mag-stop for a month, then tuloy na naman. Wala siyang definite na schedule, so hindi ko na-reach yung fluency na I'm aiming. Nung nag-learn ako mag-Japanese, yung pinaka-goal ko lang talaga is mag-consume. So, yung speaking, hindi ko talaga na-practice. Although hindi ko na-practice yung mag-speak, I can explain myself naman in daily convo. So, kayang-kaya naman. Actually, na-test ko nga siya nung pumunta kami ng Japan, which is na-relay ko naman yung mga gusto kong sabihin, saka yung mga tinatanong ko, na-gets naman nila. So, doon ko na-prove na even though hindi ako nag-practice mag-speak, na-gets naman nila yung sinasabi ko. Ooh. Ito pala yung favorite ko na Pokemon, si Gengar. Medyo maliit lang siya. Actually, mas gusto ko yung Mega na Gengar. Mas cool yung itsura nun sa akin. Ngayon hindi ko sinadya na i-set up na may Pokemon dito sa likod ko. Sadyang nagkataon lang talaga na merong Pokemon dyan, kaya hindi ko talaga sinet up na may Pokemon dyan. I don't know kung anong meron sa akin. Basta kakaiba sa akin eh. Yung feeling na may naiintindihan ako sa Japanese and yet may mga parts na, alam mo yun, unknown or hindi ko maintindihan. Yun yung parang exciting sa akin eh. Parang, parang nag-adventure sa isang lugar na hindi mo kabisado yung mapa, pero may mga parts ka na na-explore. Parang ganun sa akin. It just feels like parang there's more to learn. That's why it's fun and interesting na ituloy. Kasi pag fully na-understand ka na mag-Japanese, mag-e-end na yung journey ko. So I think yun yung pinaka-drive ko talaga kung bakit nagkikip ako mag-learn ng Japanese. Yung unfamiliarity and familiarity nung language.